Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara pag-usapan nga natin itong issue naman ngayon dito sa Scarborough Show. Mga Vietnamese vessel naman ang nambubuli sa ating mga kababayan. Di pa nga tayo tapos sa mga Chinese eh. Andito na naman tayo. Anyway, panoorin natin. Nangihinayang po. Sinabi ng isang leader ng asosasyon ng mga mangingisda na mga Vietnamese at hindi lang mga Chinese ang problema ngayon ng mga Pilipinong mangingisda. Sa panayam ng media kay Fausto Cacuto Alpay, chairman ng Subic Commercial Association, na karamihan sa mga mangingisda na nasa Scarborough Shoal ay mga Vietnamese. Ayon kay Tatay Fausto, nung huling punta nila sa Scarborough Shoal ay nasa 50 mangingisdang Vietnamese ang kanilang namataan doon. Ang kalaban po dyan ngayon, yung mga Vietnamese na nagsisipag-ilaw. Yan po ang marami dyan ngayon. Kaya po nung minsan lumaot yung bangka ko doon ay kakaunti na nahuli. Dito sila nakahuli sa malapit dahil nasa 50 Vietnamese ang nandun sa palibot na Scarborough. Ang problema, kinukuha umano ng mga Vietnamese ang kanilang nahuhuling isda. Ang ano po ng mga Vietnamese, Grabe, no? Kinukuha ng mga Vietnamese na nahuhuli ng isda. Ay, antindi. lahat ng mga makikita nila mga payaw, siyempre po mga high-tech yung kanilang mga gamit. Alam nila kung alin payaw ang maraming laman. So, paano nyo nalang nasabi na mga Vietnamese yung sinasabi nyo nagpapailaw? Paano nyo nasabi? Wala naman sila ma'am na bangka na kagaya ng bangka namin na may kinatigan. Lahat po sila mga lansya. Saka makikita mo naman po sa banner, sa flag. Ngunit aminado si Cacuto na noong nakaraang taon, mga Chinese ang pumutol ng kanilang payaw. Dito pong mga, hindi naman 2023, bago mga buwan po yata yun ng mga October o November, may ini-award sa asosasyon na isang payaw. Sa kagustuhan ko po na matulungan ko rin yung mga membro ko ng mga hook in line, nag-request sila sa akin na doon ko raw ihulog sa Scarborough. Ay hindi pa naman po namin naanihan, naputol na nga po. Samantala, para maprotektahan ang mga mangingisda, may payo si Senator Cynthia Villar sa mga otoridad. Ever since matagal na akong chairman ng Senate Committee on Agriculture and Food, alam ko na ang nagbabantay sa mga mangingisda ay BIFAR. Kasi pag BIFAR, parang hindi militarized, di ba? Dagdag pa ng senador, kabilang naman talaga sa mandato ng BIFAR na bantayan at pangalagaan ang mga mangingisda. Natural naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na alagaan nila yung mga fishermen. Alam nilang may danger sa West Philippine Sea. Kung magka-problema sila, nandun sila para tumulong. Paano sila tutulong? Tanong ko lang, paano sila makakatulong kung may danger? Like halimbawa, may baril na kasama. May baril din bang bitbit yung mga taga-BIFAR? Ano ang kayang itulong ng mga taga-BIFAR kung meron ng danger na sinasabi pag nasa laot? Just ako. Legit question naman yun, di ba? Di ba? Come to think of it. Alam naman, galing na sa sinabi ni Senator Cynthia Villar yan. Sabi niya, pag meron daw danger, andyan naman daw ang BIFAR. Okay, dyan sa West Philippine Sea. At alam naman daw delikado or something ang West Philippine Sea. Tama ba? So, sa paanong paraan? No? By the way, sinabi rin niya na hindi naman militarize ang BIFAR. Ngayon, hindi militarize, delikado ang West Philippine Sea. Pag nagkaroon ng sakuna, makakatulong naman daw ang BIFAR. Sa paanong paraan? Di ba? Kung pare-pareho yung mga bangka o barko nilang hindi mo pasabugin. Medyo yung mga lighter. Isink. Isink ng mga, mga Vietnamese or ng mga Chinese fisher folks. Anong gagawin ng BIFAR? Paano sila makakatulong? Tulungan na lang lumangoy? Diba? Pare-pareho naman marunong lumangoy yung mga yan. You get the point? Sa paano paraan makakatulong ang BIFAR sa kanila? Hindi naman sila militarized. Paano kung atakihin yung mga fisher folks natin in a different way? Diba? Kasunod nito, hiling ng senador sa kasalukuyang administrasyon na huwag na palakihin ang tensyon sa China. Anya, para malutas ang problema, mas mainam na pag-usapan at magkaroon ng common ground ng Pilipinas at China para hindi madamay ang mga mahihirap na mangingisda. Hindi dapat palakihin yung problema kasi
Gusto ba natin makipag-away talaga sa China? We're not in a position to fight with China. They have to find a common ground dyan. Kasi ako, ang concern ko yung mga fishermen. Kasi mahihirap yan eh. Yan lang ang hanap buhay nila. Pag nag-away sila, affected yan. Diba? Kawawa yan. Yeah, one factor, 'di ba? Tama nga naman si Senator Villar dito. One factor 'yon. Kung magkaroon na halimbawa, no, God forbid, magkaroon nga ng gulo diyan sa West Philippine Sea. Sino ba ang directly affected? Unang-una, 'di ba? Mga fisher folks natin. Ano, isa-subsidize natin sila. No choice, of course. Isa-subsidize natin yung mga pangangailangan nila. Now, the other question is, for how long? Kasi just in case lang, no, ito hypothetical lang, pinag-uusapan din lang na natin. Hindi naman masama na alam mo yun, i-apply natin yung mga senaryo. So we would know ano rin yung magiging ano natin, 'di ba? Yung magiging respond natin just in case na mangyari nga 'yan. Let's say na-engage tayo sa war. Let's say lang Imagine niyo lahat halos ng magiging resources ng Philippines mapupunta diyan sa support ng war. Kailangan natin bumili ng mga ammunition, kailangan natin bumili ng mga ganito, ganyan. Expect mo kanina 'yan. I remember, no, even before one of the interviews ni Apo Lakay, sinabi niya 'yan. Kung papasok daw tayo sa war, if we're going to engage sa ganito, wag daw natin asahan ang mga kaalyado natin na nandyan agad-agad. Bakit? Kasi kailangan pa nila yan sa Congress, kailangan pa. Hindi lang naman guys dito sa Pilipinas, no? Even sa ibang country. Kailangan sila magpatawag ng session specifically just for that. Kung sasama sila sa war ng ibang country. Kailangan yan i-approve ng Congress nila. 'Di ba? Lalo na kung gaya nila ng form of government. Imagine niyo yung magiging effect niya. Tapos ngayon, di pa nga tayo tapos sa China eh. Sinasabayan pa ng Vietnam. Oh. Alam naman natin maraming nag-aano ng dispute dyan sa West Philippine Sea. Alam mo, even before merong kumontak sa akin together with another vlogger. Yun, doon ko napatunayan na bayad yun. Kasi may in-offer na i-vlog daw namin yung mga ginagawa ng mga Vietnamese na fishermen sa mga Pilipino. Ako, as much as possible, I try to find a way to decline. Hindi ako interesado. Alam niyo kung bakit? Kasi pwede kami ipatawag because of, hindi ko masabi kung it can be a national concern kasi we're talking about Vietnam. 'Di ba, kina-call out namin yung Vietnam sa ginagawa nila sa mga fisher folks natin. We already have the data. Hindi naman script. We were given articles, we were given data, ready to shoot ka na. You just put it up in one video and then, you share it to the world. Then again, inisip ko, oh my God, is it worth it na gumawa ko ng ganitong klaseng content? Tapos, makaka-trigger sa mga, higher ups natin officials. Tsaka ang tanong dyan, guys, no? Is this the first time na nangyari to? Of course not. Pretty much latest, February 2024. Senate proving to alleged cyanide fishing at Scarborough Shoal. Sino involved dyan? A resolution has been filed at the Senate calling for an investigation into the alleged cyanide fishing by Chinese and Vietnamese fishermen at Baho de Masinloc, also known as Scarborough Shoal in the West Philippine Sea. Punta tayo dito sa isa. 2023, PCG drives away Vietnamese fishing vessels in Recto Bank. Another one. 4 Vietnamese fishermen arrested in Kalayaan for illegal fishing.
2021, Philippine Coast Guard dispersed 5 Chinese to Vietnamese vessels in the WPS. See? Imagine niyo, no? Sobra tayong focus sa ginagawa ng China. Pero hindi natin namamalayan na meron na rin palang ginagawa ang Vietnam sa atin. No? Yung mga Vietnamese. But then again, parang isolated lang naman to sa ano. Kasi ito government ng ano natin sa China eh. Ito mga fisher folks lang to eh. Mangingisda lang to eh. So hindi naman siguro siya sa level na kailangan mag-usap yung mga head of state sa mga pinagagawa na. Siguro darating sa point na yun kung hindi sila titigil, di ba? Tsaka nangingisda sila within our ECZ. At the same time, isa rin sila sa nagki-claim dun sa area na yon. So pwede mo bang pigilan yon? Ano naman kaya ang kwento ng Vietnam? 'Di ba? Historical rights din ba 'to? Or EEZ rin ang pinag-uusapan natin dito? Kasi within our EEZ, guys, gaya nga ng mention ko sa mga previous kong video, marami pong nakikiklaim nung part na yon. Again, within the EEZ. So, China is just one. Imagine niyo kung gaano karami na yung sinasakupan ng Vietnam at ng ibang countries. Kung tutuusin, between sa mga claimant, ang pinakakonti lang na sumakop is China. Based sa mga nababasa kong articles. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Sa tingin nyo, saan pupunta to? Itong issue natin sa mga Vietnamese fisher folks na ngayon, sila naman pala ang nabubuli rin. No? Ito directly binubuli nila ang ating mga kababayan. Hindi lang bully. Ninanakaw pa nila yung huli ng mga kababayan natin. Mas malala pa sa pinagagawa ng China. 'Di ba? Hindi pa tayo tapos dito kay China. Ito na naman si Vietnam.